So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang maghatid o mag-share sa inyo ng ilang mga love advice na maaari nyo pong kapulutan ng aral na maaari nyo may apply sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time, isa na namang napakagandang love advice ang ating pag-uusapan at sigurado ako na maaari po itong makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Yung ating mga subscribers dito, mga viewers, mga kababaihan na nakikinig na sa pagkakataong ito is nakakaramdam ng pag-iisa, nakakaramdam ng iniwanan. Okay, dyan po magkakaroon ng pag-ikot ang ating topic ngayong gabing ito. So mga kamamay, ang ating magiging topic ngayong gabi is mga bagay na kailangan mong gawin if ever na iniwan ka ng isang lalaki at para ma-miss kanya. Sigurado akong luluha ang isang lalaki kapag ginawa mo to right after ng breakup ninyo. So mga kamamay, if ever na gusto mo pa ng ganitong klaseng mga love advices, don't forget to click the subscribe button and notification bell. Syempre, i-like mo na rin po yung ating video ito para marami pa tayong matulungan na mga newbie at syempre mga kababaihan dyan na nakakaranas ng pighati at kung sila man ay iniwan ng kanilang mga partner in life. Okay? So mga kamamay, kung napindot mo na yan, maraming salamat sa iyo. At simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin right after na iniwan ka ng jowa mo o asawa mo para ma-miss kanya? So number 1, yakapin mo ang iyong pag-iisa. Oo mga kamamay, wala ka ng choice kasi iniwan ka na niya. Kaya kailangan mahalin mo ang sarili mo. Yakapin mo ang pag-iisa at dito na papasok na i-pursue mo ang passion mo. Kung anumang mga bagay na makapagpapasaya sa iyo, gawin mo. Kung meron ka noon na hindi mo kayang gawin dahil sa humahad lang, pumipigil sa iyo ang partner mo, ngayon gawin mo to. Kung yan ang makapagpapasaya sa iyo, gawin mo. Kasi ngayon dahil malungkot ka, dahil may pighati kang nararamdaman, kailangan mong maging masaya. Alawin mo ang sarili mo, yung mga bagay na makapagpapasaya sa iyo, gawin mo. Spend time to others. Okay, kailangan din na i-open mo yung sarili mo sa iba. Yung mga mahal mo sa buhay, makisama ka sa kanila, lumabas ka, alawin mo ang sarili mo. Okay, makakatulong yan mga kamamay para sa ganon. Hindi ka ganun may stress, may stock up sa kung anumang nararamdaman mo ngayon. Ipakita mo rin sa jowa mo, sa partner mo na nang iwan sa'yo na kaya mong maging masaya sa iba kahit iniwan ka niya. Maging open yung puso mo sa ibang tao. Yung mga gustong pumasok sa buhay mo, kilalanin mo, kausapin mo, papasukin mo. Wala namang masama kung kumilala ka ng panibagong tao, ibang tao. Kasi wala na kayo, wala nang inyong relasyon. Kailangan, huwag ka na may stock up dyan. Kailangan huwag ka nang umiyak, huwag ka nang magmukmok. Ipakita mo na strong ka. Ipakita mo na malakas ka. Ipakita mo na hindi siya kawalan sa pagkawala niya sa inyong relasyon. Kailangan mahalin mo ang sarili mo. Kailangan pakita mo na kaya mong i-handle ang mga bagay-bagay para sa ganon, hindi ka niya matiis na i-message. Kasi kapag kakasang lalaki, nakikita ka niya na masaya ka na ini-enjoy mo yung pagkawala niya, mag-iisip yan, matataranta yan, at may hiwagaan yan sa'yo. Iisipin niya, bakit kaya yung babae na yon nagagawa pa rin niyang ngumiti, maging masaya right after ng breakup namin. Baka mamaya may bago agad nagpapasaya may bago ka agad nagpapasaya sa kanya. Baka mamaya may jowa na yon. Diba? So kapag ganun ang pinakita mo sa isang lalaki, talaga magdadalawang isip yung isang lalaki na kaya ba niyang makita kang ngumingiti na kaagad kasamang iba. Kapag ka naguluhan siya sa kanyang nararamdaman, sigurado ako mamimiss ka niya, hahanap-hanapin ka niya, baka i-message ka niya kapag ka ganyan, kapag ka hindi pa siya sigurado na kaya kanya ng iwan. Okay, kasi nga nakikita kanya ng ngumingiti, nagiging masaya, pero kung pinapakita mo sa kanya, nagmumukmo ka, nai-stress ka, umiiyak ka, sigurado ako lalo kanyang hindi babalikan, lalo siyang tatawa, lalo siyang maghahanap ng iba, lalo siyang
Okay? Lalayo sa'yo kapag kaganyan. Kaya all you have to do is yakapin mo ang pag-iisa. Ipakita mo sa kanya kaya mong maging masaya sa iba. Ipakita mo sa kanya na hindi siya kakulangan sa buhay mo. Alright? So number 2, mag-post ka sa social media ng iyong magagandang larawan. Yes mga kamamay, makakatulong po ito. Right after ng breakup nyo, magpaganda ka, mag-ayos ka, magpa-sexy ka, tapos i-post mo sa social media. Yung tipong, okay, nakikita niya ha, advice ko rin sa inyo, right after ng breakup, huwag nyo pong puputulin lahat ng contacts ninyong dalawa. Yung inyong FB, yung inyong contact numbers, yung inyong social medias, huwag nyo pong ibablock yung isang lalaki. Hayaan mo siya na makita pa rin yung mga post mo. At ikaw, hayaan mo rin siya na makita siya sa mga post niya. Dito sa inyong connection sa social media, diyan yung makikita yung transformation mo from dugyot nung iniwan ka, papunta doon sa bagong ikaw. Kaya right after ng breakup mo, sabi ko nga sa inyo, walang panahon para magmukmok, walang panahon para umiyak, walang panahon para may stock up. Kailangan magpaganda ka, kailangan mag-move on ka, kailangan mag-ayos ka, kailangan mag-self-improve ka mga kamamay. Ipakita mo sa isang lalaki kung ano man ang sinayang niya. Ika nga sa isang kasabihan, para siyang nagtampo sa bigas kapag ka iniwan ka. Kaya mga kamamay, mag-post ka sa social media ng napakagandang larawan mo ngayon. Kumuha ka ng magandang aura, kumuha ka ng magandang anggulo, i-delete mo yung mga pangit at i-post mo sa social media. Kung meron mga parties, Christmas party na nandun siya, pumunta ka rin. Kung meron ka mga kaibigan na nang-i-invite sa'yo at sa tingin mo nandun siya, pumunta ka. Pero wag mo siyang hahanapin. Pero wag mo siyang papansinin. Basta magsuot ka ng pinakamagandang outfit mo sa gabing yon. Yun lang. Pumunta ka doon. Kung makita ka niya, okay. Kung hindi ka niya makita, okay. Basta pumunta ka doon. Okay, para sa ganon, makita ng isang lalaki kung ano yung sinayang niya. Kung ano ka na ngayon, kung ano yung sinayang niya nung iniwan ka niya. So number 3, the power of mystery. Yes mga kamamay, maging misteryosa kayo sa kanila. Huwag niyong sabihin yung updated na balita sa inyo. Baka kasi mamaya mag-chat sa inyo dahil nga nakita ka sa party, right after nun, pag uwi mo ng bahay, mag-chat siya sa iyo, mga musta siya sa iyo. So, huwag mong sasabihin yung mga balita na ngayon sa buhay mo, yung mga updated na plano mo right after ng breakup ninyo, huwag mong sasabihin sa kanya. Hayaan mo siyang maguluhan, hayaan mo siyang magtanong, hayaan mo siyang magtaka, hayaan mong mahiwagaan siya sa iyo. Okay? Iniwan ka niya, sinaktan ka niya, bakit ano pang karapatan niya para alamin kung ano nang balita sa iyo? Kailangan mga kamamay, maging misteryosa kayo sa mata ng isang lalaki para sa ganon, tumaas ang value ninyo sa kanila. Para sa ganon, mas ma-amaze ulit sa iyo ang isang lalaki at syempre manghinayang siya sa kung anong iniwan niya, kung anong sinaktan niya. Kasi kapag hindi ka nagsabi ng katatayuan mo, ng balita sa iyo, baka kasi mamaya sabihin mo pag kinamusta ka, sinabi niya, kamusta ka na? May jowa ka na ba? Kasi pag sinabi mong wala pa, magkakaroon siya ngayon ng pagkakataon na i-pursue kulitin ka hanggang sa pumayag ka, hanggang sa magkwento ka na, hanggang sa lumambot ka na, hanggang sa maging marupok ka na naman. Huwag ganyan mga kamamay. Kailangan maging tahimik kayo. Isipin nyo hanggat maaari mga bibig ninyo kapag tinanong kayo, kapag nag-text sa inyo, huwag nyo nang replyan. Kasi naghahanap lang siya ng tiyempo ng buwelo. Kapag nakita kang maganda na, kapag nakita kang okay ka na, kapag nakita ka ng mayaman ka na, kapag nakita ka ng masaya ka na, diyan sila manggugulo, babalik ulit at hahanap sila ng tiyempo dahil sa mga sinasabi mo, dahil sa kakulitan mo, dahil sa kadaldalan mo. Diyan ka ulit nila sasaktan ulit. Kasi pag sinabi mong wala ka pa rin jowa at hanggang ngayon naghihintay ka pa rin sa kanya, sigurado ako, i-take for granted ka na naman ng mga yan. Uutuin ka na naman ng mga yan. Kaya mga kamamay, sinasabi ko, pakiusap sa inyo right after ng breakup ninyo para tumaas ang inyong value sa isang lalaki, tumahimik kayo. Huwag kayo magsabi ng balita sa inyong sarili hanggat maaari mga kamamay. Hayaan nyo sila ang mag-isip, magtaka, magtanong, o kung ano man, bahala magtanong sila na magtanong. Basta ikaw, maging misteryosa ka lang, huwag kang maingay, hayaan mong tadhana
at panahon ng gumawa ko. Talagang siya ang para sa'yo, siya ang para sa'yo. Kahit anong mangyari, siya ang gagawa ng paraan para manumbalik ulit yung pagmamahal sa iyo o sa inyong relasyon. Right? And number 4, last, mag-focus sa iyong sarili. Yes, ang kailangan mong gawin dito is magpagaling, i-heal ang puso mo, at ikaw ay mag-grow pa bilang isang ikaw. Okay? Wala tayong panahon sa lokohan, wala tayong panahon para mag-aksaya ng oras sa maling tao, mga kamamay. Kailangan yung unahin ang inyong sarili, magpagaling kayo, maging masaya ulit kayo, mawala yung inyong takot muling magmahal. Okay? Mag-focus kayo sa inyong personal goal, sa inyong pangarap. Magpahinga muna kayo hanggat maaari. Huwag niyong hanapin ang pag-ibig. Darating naman yan, mga kamamay. Hanggat hindi niyo na i-fix ang inyong sarili, nagiging stable ang inyong sarili. Okay, huwag muna kayong maghanap ng love life ninyo. Unahin niyo ang inyong sarili. Mag-heal muna kayo. Pag naramdaman niyo sa inyong sarili na handa na ulit kayong magmahal, saka. Huwag yung ura-urada. Okay? Maghahanap agad kayo. Lalandi agad kayo. Huwag ganun, mga kamamay. Unahin niyo ang inyong sarili. Maging masaya muna kayo ulit kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Unahin niyo ang inyong pangarap sa buhay. Unahin niyo yung mga bagay na makapagpapasaya sa inyo. Hindi puro love life. Okay? Para sa ganun, makapagpahinga rin kayo at makapag-isip kayo ng tama kung sino yung mga taong papapasukan nyo sa inyong buhay. Magpahinga muna kayo, unahin nyo muna ang inyong sarili. Para sa ganun, meron kayong maayos na pag-iisip para makita ang tamang tao na para sa inyo. Alright? So yan lang, mga kamamayang, ilang mga tips na aking inihanda at sinabi sa inyo para sa ganun is makatulong sa inyong buhay pag-ibig, at sana ngay nakatulong. Kung sa tingin ninyo nakakatulong ang video ito para sa ating mga subscribers at para sa iyo, huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button and notification bell, at huwag mo rin kalimutang i-like para marami tayong matulungan pang kagaya mong marurupok sa mundong ito. So once again, nandito ulit ako, ang inyong mamay. Pwede nyo ako maging kaibigan, pwede nyo ako maging kuya o kung ano pa man. Basta nandito lang ako, ayoko lang sa marurupok na kagaya nung iba dyan. Alright? So see you for our next vlog, mga kamamay. Mahal ko po kayo. Bye-bye.